Mga fans ng Knicks nagpatato na ng logo ng Knicks mismo sa kanilang katawan. Yung iba pa nga ay nagpatato na ng NBA champion na Knicks, mga idol. Hindi po natin masisisi itong mga Knicks fans sapagkat matagal-tagal din silang hindi nakapunta sa NBA Finals. 27 years, mga idol, at since 1999 pa ang kanilang huling final stint na natalo pa sila laban sa Spurs. Pero dapat ba na maging advance sila? Well, pwede naman yan. Pero sa sports kasi ay mayroong mga pamahiin. Huwag ka munang magpalagay ng ganyan. Baka ma-jinx pa, mga idol. Katulad po sa nangyari nung sa isang fan ng Boston Celtics na nagpatato way back 2022 in which natalo sila at nagkampiyon ang Golden State Warriors. Sa pangkabuuan, meron silang karapatan na magpatato. Pero kung ikaw ay isang mahilig sa tradisyon, kung mayroon kang mga pamahiin, wag muna. Pag nagkampiyon na, doon mo na lang ipaborda. Isang karangalan para kay Dylan Harper ang mairepresenta ang Pilipinas, mga idol, nang tanungin siya ng isang reporter patungkol sa kanyang pagiging Phil-Am na mayroong kauna-unahang Phil-Am na NBA player na magkakampiyon sa season na ito. Technically ay hindi pa raw yun naisip kaagad ni Harper, mga idol, pero masaya siya na mayroon siyang inirepresenta maliban sa US. Syempre dahil nga mayroon siyang dugong Pilipino ay masaya siya kasama si Clarkson na kanilang nagagampanan ang kanilang trabaho bilang mga Pilipino rin na magbigay din ng kasiyahan sa kanilang mga Pinoy fans. Ngayon, para sa inyong mga idol, mayroon akong katanungan. Sino ba ang sinusuportahan nyo? Si Clarkson ba o si Harper? I-comment lang. Hindi man nanalo sa Western Conference Finals, inaasahan naman dito, mga idol, ng mga kupunan na gagawing available ng OKC Thunder itong kanilang batang player na si AJ Mitchell. Sa kanilang series laban sa Lakers ay nakitaan po ng mataas na potensyal itong si Mitchell. Nag-step up siya ng malaki habang wala yung kanyang mga teammates, especially si Jalen Williams. At dahil nga ho lagpas na sa salary cap itong OKC Thunder at nasa second apron na sila, inaasahan na babawasan ng OKC ang kanilang mga pinapasahod o yung kanilang mga player na mayroong malaking sweldo. Kumbaga magda-downgrade sila, mga idol. Pwede naman nilang i-trade itong si Mitchell para sa isang draft asset. Kaya magiging mainit din po ang mga kupunan kay Mitchell para makapag-trade sila. Definitely walang problema kay AJ Mitchell. Pero kung gustong magkaroon ng OKC ng pagbabago sa kanilang second unit, sa kanilang lineup, ay check na itong si Mitchell ang unang mawawala. Dahil mataas ang kanyang value at makakadiman sila ng kanilang gustong kapalit.